Amen. Isa pong kagalakan na maranasan ng mga nanay. Amen. Hallelujah, Lord God. Na minsan lang isang taon, pero ito po ay punong-puno ng kagalakan. Ang puso ng bawat isa ay galak na galak sapagkat naranasan nilang maging isang nanay. Amen po at salamat po sa Panginoon at talagang totoo na napakahalaga po ang may nanay sa loob po ng tahanan. So talagang na-amaze po ako. Dahil habang pinag-aaralan ko po ito pong mensahe po ngayon. Nararamdaman ko po yung pong pinagdadaanan ng isang ina. Na magbuhat sa paganda ng tao, paano iniingatan ng isang mahal niyang baby, hanggang sa dumating na yung pagkakataon na ito po iaanak na, sobra pa rin ng hirap. Habang ito'y inaalagaan, magbuhat sa pagsilang, na ando ng damdamin ng isang ina kung paano inaaruga ang kalang maliliit na baby. Kaya sa mga anak, mahalin nyo ang inyong magulang. Hanggat may pagkakataon pa, iparamdam nyo na yung pag-ibig nyo sa inyong magulang. Sapagat kung sila'y wala nang saysay lahat ang gagawin nyo. Miski pa sabihin pa natin na sila bigyan nyo na magagandang bulaklak, bigyan nyo na magandang libingan, pero ang lahat useless. Ang pinakamahalaga, hanggat buhay ang ating magulang, babain man ito o lalaki, ibigin natin ng buong puso. Amen. Sapagkat totoo na ang damdamin ng isang ina, ito po'y kakaiba. Meron po tayong tatay dahil ang disenyo po ng tatay, sila po yung provider. Sila po yung haligi ng tahanan. Pero ang isang nanay, sila po yung magsisilbing isang ilaw ng tahanan. Kaya ito po ay isa pong napakahalaga na ating pong aalalahanin. Ang isang ina, nasa kanilang lahat. Sila po yung multitask. Nagluluto, nagtuturo, naglalaba, naglilinis ng bahay, naghahanap buhay, nag-iisip para sa ikabubuti ng kanilang pong, mga anak. Pero kung ating pong aalalahanin, it is a great thing to remember how good is your mother. Amen. Alalahanin po natin ito. At ngayon, kung ang ating pong mga magulang ay patay na, maaaring masasabi mo, totoo pala ang habilin ng nanay. Totoo pala yung pagmamahal ng isang ina, yung pagkapaalala, minsan hindi natin na-appreciate. Sa mga anak na naririto, lalo ang mga kabataan, huwag kayong sasamaan loob pagka kayo na ikukurek ng inyong mga magulang. Sapagkat mas mabuti na ang may nagsasalita kaysa wala. Kaya ito'y lagi po nating aalalahanin. Kaya ang mensahe na akin pong ibibigay sa inyo, ito ay pabor o special na message para po sa mga nanay. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. Yung mga tatay, hindi po kayo sasantabi. Ngayon po'y Mother's Day, hallelujah. Pero kasama po rin kayo sa mensahe, kayo pong mga tatay. Pero dahil Mother's Day, pinakamahaba ang para sa kanila. Amen? Pagdating mo ng Father's Day, kayo naman. Glory to God, hallelujah. Sige po, totoo po na napakasarap pong alalahanin na talagang habang tayo pinabubuhay, tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Sapagkat meron tayong Diyos na kung saan ay napakalawak ang Kanya pong pag-ibig. Minsan may mga shortcomings po tayo, pero napaganda po ng awitin. Ang lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin, mas malawak pa sa ating pong mga kasalanan. Bilangin mo kung gaano kadami ang iyong nagawang pagkakasala magbuhat sa pagkabata na kayo magkaisip. Kung gaano ito karami, doble ang lawak, ang dami ng pagmamahal sa atin ng ating pong Panginoon. Dahil sa Kanya pong napakalawak na grasya at habag. Kaya magpasalamat po tayo pinili at tinawag ng ating pong Panginoon. Buhat sa ating pong karumihan, tayo Kanyang hinango, tayo Kanyang minahal, tayo Kanya pong niyakap at binigyan po tayo ng mga pangako na kailanman hindi ito lilimutin ng ating pong Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po ay dumako na po sa mensahe. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Ito po'y matatakpan po sa aklat po ng Epeso. Epeso 6:1-3.
Praise God. Hallelujah. Ito po yung isa pong command na ang sabi po nito, children, obey your parents. Amen. So atin po itong basahin. Ang sabi, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Sige po, tayo po ay pumikit at manalangin. O, napakabuti mo po, Panginoon. Wala ka pong katulad. Salamat po sa mga salita mo na magpapaalala sa oras na ito. Na maaari may mga anak na kung sa'y nakalilimot sa kanila pong mga magulang. Maaari meron pong mga anak na kung saan ay naandoon ang kanila pong pagiging suwail. Pero salamat sapagkat ikaw po'y magpapaalala. Sapagkat ang paggalang sa magulang, ang pagmamahal at pagsunod, ito ay nakalulugot sa iyo. At ikaw po ay may pangako, Panginoon, na ang lahat ng gagalang magmamahal sa kanila pong mga magulang. Sila po'y bibigyan mo po, Panginoon, ng maganda, pinagpala, mahabang buhay, Panginoon, at mabuting kawakasan. Kaya Lord, dalangin ko po, O Diyos, na sa oras na ito, dakilang Ama, mga anak, mga magulang, tatay o nanay, lola o lolo, dalangin po namin, Panginoon. Lord God, na kami po, O Diyos, ay tulungan niyo, dakilang Ama, na lalo pa, Panginoon, Lord God, na habang kami pinabubuhay, mapagbuti po namin ang aming pong tungkulin bilang mga magulang, Panginoon. At gayon po rin, O God, sa mga anak, dakilang Ama. Bata man ito, Panginoon, o tumatanda na, at sila po ay nagsisibi pang anak, buhay pa ang kanilang pong mga magulang. Lord, dalangin ko po ang mensahe mo. Ito po'y magbigay kabutihan, magbukas ng puso't isipan, Panginoon, sapagkat sa pagsunod, naroon ang pagpapala. Kaya samahan niyo po kami mula simula hanggang katapusan. At tanging po lamang mga maitaas, madakila, maluwalhati. Holy Spirit, ikaw po ang aming tagapagturo. Holy Spirit, ikaw po magbukas ng puso ng bawat isa. At ang bawat salita mo, Panginoon, hindi po lamang ito basta narinig, kung hindi ito'y amin po maisabuhay, Panginoon. Kaya salamat po at dalangin po namin, Panginoon, manatili ang katahimikan upang maramdaman po namin ang kilos at kapangyarihan ng iyong pong banal na Espiritu. Kaya salamat po, Lord God, ang gawain ito'y sa iyo. At kami po, Panginoon, Lord God, ay handang makinig. Kaya ibinabalik po namin sa iyo, Ama, ang lahat ng papuri. Parangal, pagdakil at pagluwalhati ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. So kung atin po makikita, ito po ay sulat po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Epeso. Sapagkat ito po aklat po ng Epeso, ito po ay binigyan po ng aral po dito. Ang anak, ang nanay, ang mga kabataan, at higit sa lahat, ang mga mananampalataya. May aral din tungkol sa asawa, sa babae at sa lalaki. So maaari ito po sulat na ito ay ginawa po ni Apostol Pablo sapagkat maaari may nakararating sa kanya mga balita na mayroong mga anak na hindi gumagalang sa kanilang magulang, mayroong asawa o babae na hindi nagpapasakop sa kanilang asawang lalaki, mayroon namang lalaki na malupit sa kanilang asawang babae. Pero dito atin pong bibigyan po ng tuon, yung pong sinabi sa aklat po na Epeso 6:1 and 3. Na dito po ipinakikita nanay at tatay. So ibig sabihin, ang ipinakikita po dito ng ating pong Panginoon, ang mga anak kinakailangang gumalang, sumunod, magmahal sa kanilang ama at ina. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, bilang tayo po'y tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, maranasan ang pagpapala, maranasan yung buhay, maranasan yung kung saan ay mahabang buhay na tanging ang Diyos lamang ang ating pasasalamatan sa ating pong buhay. Sapagkat dito natin makikita,
na habang tayo po'y umiidad, habang tayo po ay nagkakaroon na ng buhay, na kung sa'y dumaring na sa huling yukto na, dito natin maaalala, totoo pala ang pangaral ng mga magulang. Kaya kayo mga kabataan, huwag niyong baliwalain ang utos ng ating Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ito ang nakalulugod sa ating pong Panginoon. Kaya kung kayo ay mga bata pa o nag-aaral pa, sakop na sakop pa kayo ng inyong mga magulang, huwag niyong babaliwalain ang aral ng inyong magulang. Ang paalala ng inyong magulang, ito'y tangkilikin niyo. At darating ang isang araw, kapag naranasan nyo na yung kayo nagtagumpay na sa inyong buhay, meron na kayong magandang hanap buhay, pinagpala na kayo, lalo nyong maa-appreciate, totoo pala ang pangaral ng isang magulang. Dahil kung tutuusan sa akin pong kalalagayan, ako po ay going to 70 na ngayon napatunayan ko kung gaano katotoo ang aral ng mga magulang. Kaya habang ito po'y akin pong tinatalakay, bagamat ito po'y maraming beses ko nang naririnig, at lalo po ngayon sa mga Facebook, sa mga mensahe, dito pa rin tumutukoy. Pero ako po ay isa pong lola, ate, tita, nanay, napatunayan ko po na kung gaano katotoo ang pangaral po ng magulang. Kaya maaari po ako may lakas ng loob na magsabi sa inyo, totoo ang lahat ng aral ng magulang. Totoo na kapag sinunod mo ang ating Panginoon, pagpapalain ka, bibigyan ka ng mabuting kawakasan. Sapagat ako po'y dumaan din po ako sa kabataan. Dumaan din ako sa kung saan ay naging isang anak. Pero naaalala ko po yung pangaral ng aking magulang. Lalo na po ang aking pong nanay. Na dito po'y nakita kong totoo pong lahat. At na-appreciate ko. Kaya ako po'y lagi po ako nangangaral. Lalo po sa mga kabataan. Tuwan-tuwa po akong makikipag-usap sa mga kabataan. At lalo na sa mga magulang na bago pa lamang nagpapalaki ng anak. Kaya dito natin makikita, totoo po, lahat ng ating pong itinanim, ito po'y ating pong aanihin. Kung tayo po'y dumating yung time na tayo po'y naging suwail sa ating pong magulang nung ating pong kabataan, meron pa pong panahon. Maari kapag ikaw po ay nagkakaroon na po ng anak, makikita mo na yung bunga ng iyong pagkakamali. Yung bunga ng pagsuway mo sa mga utos ng iyong pong magulang. At talagang totoo po na ito po ay napakaganda po natin pong aalalahanin. Sapagkat yung pong paalala po ng aking pong magulang, lalo na po ang aking pong nanay, ang lagi niya pong ipinapaalala po sa akin. Ako'y dalaga pat nagdadalaga pa lang po, naririnig ko na po itong pinapaalala ng magulang. Ang sinasabi niya, maging mabuti kayong anak. Saan man kayo pumunta, ang puhunan niyo ay pakikisama. Gayon din ang pangaral ng aking pong tatay. Sapagkat tayo mahirap, aalagaan niyo ang karangalan. Sapagkat ang isang tao hindi dapat mahirap na ay nalalait pa. Kinakailangan habang kayo lumalaki, ang gawain nyo ay ang mabuti. At ito po'y napatunayan ko po kung gaano po katotoo. Dahil ang aking pong tatay at nanay, lagi ko po yung kasama. Dahil ang aking pong nanay, kaya po ako'y late na nakapag-aral. Maliit pa po ako kung saan-saan po ako sinasama sa paghahanap buhay. Nakakatim po kung saan-saan, Paco, Divisoria, Lucena, San Pablo, isinasama po ako ng aking nanay. At nakikita ko po yung hirap ng aking pong magulang. Gayon po rin ang aking pong tatay. Isinasama ako sa dagat, sa bukid, nag-aane, nagtatanim. Pero ang lagi ko pong naaalala ang pangaral ng magulang. Kaya pala napakasarap yung lagi ka nakadikit sa isang magulang. At napatunayan ko po kung gaano katotoo. Kapag ikaw ay naging isang masunuring anak, hindi pwedeng hindi ka pagpapalain ng ating pong Panginoon. Hindi pwedeng hindi ipararanas sa iyo ng Panginoon na ikaw ay pagpapalain, bibigyan ka ng mahabang buhay. At ito po yung aking pong nararanasan. Pinagkalooban po ako ng mga anak na mababait. At pinagkalooban din ako ng asawa na kung saan ay may mabait at marunong magmahal din sa kanyang asawa. Pangako ng ating pong Panginoon, di ba? Kaya minsan nga, naandun minsan ang ating pong takot. Pero kapag ikaw po pala ay sumusunod sa ating pong magulang, hindi mo man bigkasin, ipagkakalob ito sa iyo ng Panginoon. Dahil ako nga sa akin pong buhay, dahil alam mo ang isa pong taong mahirap, talagang totoo po sa akin buhay, hindi po ako nangarap ng mataas. Ang akin po lamang pangarap, makatapos ako ng pag-aaral nung una, matuto po lamang ako magbasa.
Pero marahil na andun nga yung pagsunod ko po sa aking pong magulang, ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking pong pangarap. Kaya po kung ating pong titinyan po, ito pong ating pong tatalakayin. Ating pong tinya kung gaano katotoo ang pangako ng ating pong Panginoon. Ang sabi niya po sa aklat po ng Kawikaan, pero bago po ang lahat, ating muna pong talakayin, ano po ba ang ibig sabihin ng isa pong nanay? Ano po yung definition ng isang nanay? Ang sabi po rito, God defines a mother according to purpose. Her purpose is who binds the family together. Yan po yung pong purpose ng isa pong nanay. Na kung saan, ang sabi po ito, according ito sa ating pong Panginoon. Na ang purpose ng isa pong nanay, ito ay buuin o paghukpong-hukpungin o pagsama-samahin, pagkaisahin ang kanya pong buong sambahayan. At ang sabi rito, glory to God, binds the family together, holding them together individually through her love and action. So makikita po natin, diyan po natin makikita yung pong isa pong ina. Kung ito po'y ating pong nababasa at ito po'y ating pong nananamnam, totoo ba ito mga nanay? Yung ating pong nababasa, totoo ba ito na ating pong ginagawa sa ating pong pamilya? Napakaganda. Ano po sabi po rito? God defines a mother according to purpose. So ibig sabihin mismo ng ating pong Panginoon, siya po nagsasabi, ito ang sinasabi ng ating Panginoon sa isang nanay. Ano po rin pong purpose? Her purpose is who binds the family together. So ang layunin po ng isa pong ina, ang kanila pong mga anak ay pagsama-samahin, turuang magmahalan, turuan na kung saan ay lagi nagyayakapan, lagi na kung saan ay nagtutulungan, laging naandun nag-uunawaan, kung saan naandun lagi yung kasi pagkasama-sama nila at lagi nila na kung saan inaaralan ang mga anak, ano man ang mangyari, magtutulungan kayo. At ito po'y amin pong nararanasan. At ako po, number 1 po sa akin po mga anak. Yan po ang lagi ko po na kung sa'yo naaalala. Dahil nung ako po ay ang aking mga anak ay maliliit at naglalakihan. Totoo po yung pangaral ng aking pong tatay. Sapagkat dumating po ang time, ako po ay nagagalit sa aking tatay. Dahil merong anak na kung saan ay inaayunan. One time ako po ay nagsalita sa aking pong tatay. Dahil kayo kinukonsinti niyo po ang aking pong kapatid. Alam niyo po, at ang aking pong kapatid ay buhay hanggang ngayon. Maaring naalala po ng aking pong kapatid. Pero ako po ay hinabihan po ng aking tatay. Ang ginawa po ng aking tatay nung pinagsasabihan ko po, ito po pala masakit sa isang magulang. Sinabihan ko po ang aking tatay dahil sabi ko, tay, matanda na kayo. Bakit kayo ang gumagawa ng paraan para sa akin po mga kapatid? Alam niyo po, ang aking pong tatay, ako po iniyakan sa Santa Bet. Pag ito po yung naaalala ko, totoo po pala ito. Alam niyo po ang sabi sa akin ng tatay ko, anak, tandaan mo ito, magiging magulang ka. Kung sino ang mahina sa kapatid mo, yon ang aakapin mo. Kung sino ang mahina sa anak mo, yon ang tutulungan mo. At naranasan ko po, na ngayon ako'y tumatanda na at ako po ay magulang na, totoo pala ang pangaral ng anak. Na kung ang isang anak ay mahina, ikaw na nanay, ikaw ang aagapay. Ikaw ang tutulong. Ikaw ang magko-comfort. Pero dahil damdamin ng isang kung saan tumatanda at bago pala nagpapamilya, sobrang mabaksik. Sobrang na kung saan ay lagi nakatingin sa pangit. At ito po'y naranasan ko. Kasi ang akala ko po ang isang magulang ay konsentidor. Yung pala ang isang magulang ang kanyang intensyon, dahil mahina ang kanyang isang anak, ito'y kanyang aalalayan. Ito po pala ang tunay na damdamin po. At ito po'y nakita ko po sa buhay po ng ating pong Panginoon. Kaya ipinapaalala niya yung kanyang dakilang pag-ibig. At ipinapaalala niya, hindi po lamang sa ating pamilya, maging sa loob ng iglesia. Na kung sino yung mahina, yun ang aangatin mo. Kung sino yung kung saan ay bago pa lamang,
yayakapin mo. Kaya ito po ay nailalagay ko po sa akin pong buhay. Hindi po lamang sa aking pamilya, maging sa loob ng iglesia. Minsan may mga panahon na ikay nahihirapang magbalanse. Minsan may mga panahon na dadalahin mo na lamang iluluhod mo sa Panginoon. Dahil sa pagluhod mo sa Panginoon, naniniwala ako, ang Diyos ang hihipo, kikilos, magpapaunawa, magbibigay ng gabay at patnubay. Amen. Sapagat yan po ang ating puntungkulin. Kaya minsan marahil may nami-misinterpret sa akin pong pagtugon. Dahil ako po'y nag-iingat na baka ako'y makahatol. Nag-iingat po ako minsan na kung saan ay sumobra po ako sa aking pagkasalita. Pero dahil ang ating pong Panginoon ay buhay, dahil ang ating pong Panginoon nakakakita ng bawat sitwasyon. Kaya kung ano ang ating pong nagiging treatment sa loob po ng tahanan, minsan ito rin na nagiging treatment ko sa loob po ng simbahan. Na kung sino po yung kung saan alam po natin, na kung saan ay medyo pasaway, hindi para siya itapon mo, kundi siya yayakapin mo. Na minsan inaakala mong napakatigas ang ulo nito, yakagin mo ng yakagin, sabihan mo ng sabihan. May mga pagkakataon, pag hindi umaattend, tatawagan mo, kakamustahin mo. Pero pagdating ng isang araw, wala na naman sa loob ng iglesia. Ito ba'y itatapon mo at sasabihin mo, huwag na sumamba? Hindi. Ang sasabihin mo, sige, bawat pagsubok na nararanasan, merong ginagawa ang ating pong Panginoon. So kung ating po makikita na kung paano ang mga magulang, ang mga babae na kung saan ay naandun yung kanilang pagtitiis sa kanilang anak, na kung saan magbuhat pa lamang sa pagsilang, ang nanay na ang nakatingin. Ang nanay na ang kung saan ay nagpapalit ng lampin o nagpapalit ng diaper. Na sa panahon na sila may karamdaman, ang isang ina wala ng tulog at siya nag-aalog at pinagmamasdan, ano ang nangyayari sa aking anak. Bawat pintig ng hininga, minsan pinagmamasdan mo ang iyong anak. Lalo pagdating na tumataas na ang lagnat. Pero gayon din po ang ating pong Panginoon. Sapagat ito'y inilagay ng ating pong Panginoon sa puso ng isang ina. Na bilang isang ina, alalahanin natin ang ating tungkulin. Alalahanin natin at tungkulin natin ang ating mga anak ay yakapin. Turuan natin na tayo magkaisa. Tayo ay magmahalan, tayo magunawaan. With love and action. Magsasalita ka sa iyong anak, kinakailangan ikaw muna ang unang gagawa. Amen? Kaya ano po ang sabi po sa aklat po ng Kawikaan? Ang sabi po sa aklat po ng Kawikaan 20 hanggang 23. Ganito po na kung saan ay ipinangangaral ng ating pong Panginoon. At alam po natin ang Kawikaan, ito po ay sulat po ng walang iba kundi ang ating pong kung saan anak po ni Haring David na walang iba kundi si Solomon. At ito po si Solomon, maaari kaya po ito ay kung saan siya po ay napakalaya o powerful ang kanya po mga salita. Sapagkat isa po siya sa kung saan ay nakaranas na totoo pala ang utos ng mga magulang. Amen? Ang sabi niya, aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin. Huwag mong tatalikuran, turo ng inang giliw. Sa puso mo iukit at itanim mo sa isip. Pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay, sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay alalay. Praise God. Sapagat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw, at daan ang buhay, itong mga saway. So napakatindi po ito pong aral na ito. Ano po ang sabi po sa verse 20? Yung utos. Amen. Ang sabi, aking anak, utos ng ama at ng ina mo, ito ay sundin. Huwag itong tatalikuran turo ng inang giliw. So ibig sabihin, lahat ng turo ng ating pong mga magulang, ngayon pa lamang, ito'y iyon ang ingatan sa iyong puso. Huwag mong tatalikuran. Huwag mong iingusan ang iyong ina. Huwag kang magagalit kapag ikaw ay napagsasabihan. Ano ang sabi niya sa verse 21? Glory to God, hallelujah. Sa puso mo ay iukit at itanim mo sa isip. Bakit kaya gantong katindi ang sinabi po ni Haring Solomon?
Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, anuman yung pangaral ng iyong ama at ina, huwag mo itong babaliwalain. Ano sabi niya? Iukit sa puso, ilagay, itatak sa isip. Ibig sabihin, saan ka man pumunta, huwag mong kalilimutan ang aral ng iyong ama at ina. Ano man ang iyong ginagawa, ano man yung kusay pangarap mo sa buhay, huwag mong kakalimutan ang aral ng iyong ama at ina. Hindi ibig sabihin, kaya mo na ito gagawin dahil ikay nag-aaral. Dahil nangangailangan ka pa sa iyong anak. At kapag ikaw po'y tapos na, babay na tatay, babay na nanay, dahil wala na akong pangangailangan sa iyo. Tandaan mo mga anak, ang turo ng isang magulang, yan ay sandata ng ating buhay. Yan ay alalay sa ating buhay. Yan ay nagsisilbing ilawan. Kapag sinabi nagsisilbing ilawan, ang lahat ng aral ng ating pong Panginoon, kung ito'y susundin mo, lahat ng iyong lakad, ito'y magiging maliwanag. Lahat ng iyong lakad, gagabayan ka ng ating Panginoon, sapagkat ang ating magulang, ito ang ating Panginoon sa ibabaw ng lupa. Hindi mo man nakikita ang ating Panginoon, pero ang ating magulang, sa Kanya ipinagkatiwala ang power and authority. Kaya uwas na tayo po ay sumuway sa aral ng ating magulang. Mabuhay ang landas na iyong lalakaran. Madulas ang landas na iyong lalakaran. Pero kapag ikaw ay sumusunod, itinatanim mo ito sa puso't isipan mo, maging sa iyong pagtulog, gagabayan ka ng ating Panginoon. Maging sa iyong paglakad, aalalayan ka ng ating Diyos. Sapagkat ikaw na isang anak na sumusunod sa iyong magulang, para ka nang sumusunod sa ating Panginoon. Bagamat hindi mo nakikita ang ating Panginoon, ang ating magulang, yan ang representative ng Panginoon dito sa lupa. Amen po. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay kung saan ay inaalalayan. Kung tayo man ay bago pala nagpapamilya, mga magulang, lagi po nating alalayan ang ating pong anak. Lagi po natin itong idulog sa ating pong Panginoon. Sa pagkatotoo, tayo po lagi po nating aalalahanin. Sapagkat tayo po'y pinili ng ating pong Panginoon para po tayo ang magulang ng ating pong mga anak. Sa pagkatotoo, anuman yung mga pagsubok na ating pong mararanasan, back up tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Back up tayo ng ating pong Panginoon. Marami ka mang anak, iisa man ang iyong anak, dadalawa o tatatlo, hindi pwedeng wala kang problema. Pero kapag ginagawa mo ang tungkulin mo bilang isang magulang, back up ka ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng Awit 27, ang anak, ito'y pagpapala sa isang magulang. Kaya once na ito po'y inaaruga, para mo nang sinusunod ng lubusan ng utos ng ating pong Panginoon, sapagkat ang anak ay regalo sa atin. Amen? Kaya ito po yung pong sinasabi po ng ating pong kapatid na walang iba kundi si Haring Solomon. Iukit mo sa puso mo. Ilagay mo na sa isipan mo. Huwag mong kalilimutan ang utos ng iyong ama't ina, sapagkat ito ang may kalakip na pangako. Ano ang sabi niya sa aklat po ng Colossus 3:20? Glory to God. Dahil sabi nga po, the teachings will guide you. Ang mga turong ito yung maggagabay sa iyo. Amen? Ano sabi niya sa aklat po ng Colossus 3:20? Na kung ito po'y atin pong gagawain, makikita po natin na ang Diyos ay malulugod sa atin. Kapag sinusunod po natin yung utos ng ating pong mga magulang, ito po ay magbibigay ng kaluguran sa ating pong Panginoon. It pleases God. Amen. Kapag tayo po ay sumusunod, kapag sinabi ng isang nanay, anak, pagdating ng 8:00, nasa bahay ka na. Anak, kinakailangan na kapag ikaw ay nasa labas ng eskwelahan, alalahanin mo lagi, lalayo ka sa mga kabarkada na magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kaya kung ito'y maaalala ng isang anak at ito'y kailan susundin, ang Diyos ang matutuwa sa iyo. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon saan ka man naroroon, nakikita ka niya. Maari makapagtago ka sa nanay mo. Maari mailihim mo ito sa ate mo na nagpapaaral sa iyo. Maari ito'y mailihim mo sa lola mo kung ang lola mo nag-aalaga sa iyo. Pero
ang ating aalalahanin. Lahat ng ating ginagawa, ito ay lihim sa tao, pero lantad sa Diyos. Kaya kung ginagawa po natin na tayo po'y sumusunod sa ating pong mga magulang, lola, lolo, ate, tita, kuya, tatay, nanay, ito'y magbibigay ng kaluguran sa ating pong Panginoon. Kaya ito po'y tagubilin po rin. Matutuwa ang ating Panginoon. Magbibigay ito ng kaluguran sa ating pong Panginoon. Kaya lagi po nating aalalahanin yung aral ng ating pong Panginoon. Amen. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Kawikaan? Verse 1, chapter 1, 8 and 9. Glory to God, hallelujah. So ito po rin ay aral, sabi nga po, huwag pong kalilimutan ang aral po ng isa pong magulang. Kaya napakahalaga po sa ating pong buhay, na kung saan ay lagi po tayong tutuon sa salita po ng ating pong Panginoon. Sapagat ang salita po ng ating pong Diyos, ito po ang may lakip ng kapangyarihan. Ano po ang sabi niya po sa verse 8 and 9? Ang sabi niya dito, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama. At huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sapagat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo. Parang kwintas na may dalang karangalan. Amen. Yan po yung sinasabi po ng ating pong Panginoon. Na kung saan ikaw na bilang isang anak, glory to God, dinggin mo. Amen. Nangungusap ang ating pong Panginoon ngayon. Anak, dinggin mo. Dinggin mo ang aral ng iyong ama. Naririto ang mga ama. Maaari may mga panahon ang ama ay napapagod na rin sa pagtuturo sa kanya pong mga anak. Pero ang paalala po dito, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwawalang bahala ang turo ng iyong ina. Ano po raw ang magaganap kung tayo po ay iingatan natin ang mga paalala, kundi dinggin natin ang paalala ng isa pong ama at huwag natin ipagbabahala ang turo ng iyong ana. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo. Parang kwintas na may dalang karangalan. Amen? Mga anak, naaalala niyo ba ito? Nauunawaan niyo ba ito, mga anak? Sapagkat napakaganda po ang paalala po dito. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa inyong ulo. Parang kwintas na may dalang karangalan. Kaya once na tayo po ay sumusunod sa pangaral ng ating pong ama't ina, para na po tayong may korona sa ating pong ulo. Hindi pa man at nakikita yung pong korona na ating pong hinahangad. Habang tayo po'y sumusunod sa ating pong magulang, ang Diyos ay gumagawa na ng korona para ipatong sa iyong ulo. Sapagkat darating ang isang araw, kung ikaw ay patuloy na sumusunod sa iyong magulang, magkakaroon ka ng gantimpala. Hindi lamang dito sa lupa, maging sa langit, meron ka ng korona na tatanggapin. You will have the crown of life. Amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. At ang sabi po rito, parang kwintas na may dalang karangalan. Di ba tayo nagsisikap tayo bilang isa pong manlalaro, bilang isang estudyante? Ano po ang ating pong hinahangad? Magkaroon po tayo ng medalya. Amen. Sapagat ang medalya, ito po yung katunayan ng iyong pagkatagumpay. Ang medalya, ito po ay katibayan na ikaw ay nagsikap. Kung ikaw ay manlalaro, ikaw ay nagkaroon ng disiplina. Kung ikaw ay isang estudyante, ginawa mo na magsunod ka ng kilay para matamo mo ang gantimpala na iyong inaasahan. Pero diyan po inihahalin tulad ang turo at aral ng ama at ina. Para ka ng may korona at para ka ng may kwintas na may dalang karangalan. Kung tayo man ay nagkakamit ng medalya, maaari ito pinagmamalaki, ipine-Facebook pa. Pero napakaganda na ating po ma-Facebook kung paano ang ating magulang ay ating namamahal at ating nasusunod sa kanila pong mga aral. Amen? So ating pong bibigyan po ng tuon dito. Yung pong karakteristik ng isa pong mother. Glory to God. Ang karakteristik ng isa pong nanay o the characteristic of a mother.
Ang sabi po sa aklat po ng Kawikaan 31:25. Glory to God, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang sabi po to sa English po, hayaan niyo po ang Tagalog po ang maano diyan. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. So ibig sabihin kapag ang isa pong anak ay naging masunurin, ang ating pong nanay, ito po ang naging dahilan kung bakit. Dahil ang sabi po, ang isa pong nanay, siya po ay kung saan ay may balot ng lakas at ng karangalan. She can laugh at the days to come. Ibig sabihin, kapag ang isa pong nanay ay naandoron yung matyaga niyang pagtuturo sa kanya pong anak, dahil kadakip ng isang ina, yung kung saan ay meron po siyang suot o meron po siyang balot ng kalakasan at karangalan. Amen? At sa panahon ng tagumpay ng kanya pong anak, siya'y hahalakhak sa darating na mga panahon. Kaya ang isang magulang, kaya po siya'y nangangaral, kaya po siya'y nagpapaalala na andoon yung kung saan ang tungkulin ng isang ina. Nakabista sa kanya, nakasuot na sa kanya yung lakas. Minsan ang magulang naglalaba, nagluluto, glory to God. Pagdating ng anak, bibisitahin pa kung kinain yung kanilang binalot. Pero minsan ang mga anak namimili ng pagkain. Ano kayo nararamdaman ng isang ina? Ipinagbalot ng pagkain, pagdating sa bahay, hindi kinain. Pero ang isang nanay, hindi pa rin siya titigil. Aalamin pa rin ng isang nanay, ano kaya ang gusto ng aking anak na ulam? Para kapag siya'y binalutan ko ng pagkain dahil ayaw ko siyang magutom. Pero ang isang nanay, dahil naandoon yung kanyang kalakasan, naandoon yung kanyang pagnanasa, na ang kanyang anak ay makakain ng tama, na ang kanyang anak ay magkaroon ng kalakasan, hindi napapagod ang isang ina. Nakalagay na sa kanyang katauhan yung kalakasan. Anuman ang aking nakikita, nakatigasan ng aking ulo, ng ulo ng aking anak, hindi ako titigil sapagkat yan ay ipinagkaloob sa akin. Darating ang isang araw, ang isang batang pihikan, ang isang batang matigas ang ulo, dahil sa pagsisikap ng isang ina, mararanasan ng batang ito isang araw, babaguhin ng Panginoon ang ugali ng isang anak. Amen. Dahil naandun yung pagkatyaga ng isang ina. Dahil ayaw ng isang ina na ang kanyang mga anak ay maging sakitin. Ayaw ng isang ina na kung saan ang kanyang anak pagdating sa eskwelahan ay lalampalampa. Amen? Sapagkat ako nga po bilang isa pong nanay, nung ang aking pong mga anak ay nagsisipag-aral, hindi po ako pumapayag na hindi sila kakain ng kanin bago po sila pumasok. Kasi ang isa pong magulang, ang kanyang katwiran, proteksyon sa mga bata. Dahil ang aking pong katwiran, marami pong nabibili doon sa eskwelahan ng mga prutas, mga kung ano-anong pagkain. Kung sila'y na nakakain na ng kanin, ito'y matibay na panlaban sa kalantian. So ganyan po ang isa pong magulang. Lagi naandoro yung kung saan hindi sila napapagod para subaybayan ang kanilang anak. Naando yung kung saan sa kanilang pagkasalita, kinakailangan makita sa kanila yung karangalan ng isang ina. Kapag nagsalita ang isang ina, kinakailangan patutunayan niya na totoo ang kanyang sinasabi. At dito kung saan mangyayari na magkakaroon po na kung saan ay katagumpayan. Sa pagkatotoo, tungkulin po ng isa pong ina, yung kung saan na laging dala niya sapagkat alam niya, darating ang isang araw, siya ay magkakaroon ng kagalakan. Sapagkat ang kanya pong mga anak ay nasubaybayan at nagkaroon ng magagandang buhay. Maaalala ng isang ina na yung aking anak na kung saan ay masunurin, kaya ngayon sila may magandang buhay. Bakit po? Dahil sa isang ina na matyaga na nanalangin, matyaga na kung saan ay dumudulog sa Panginoon. Hindi ko man nakikita ang aking mga anak, pero alam ko, Panginoon, ikaw ang susubaybay sa kanila. Amen. At yan po yung tungkulin po ng isa pong ina. At ang tinutukoy po dito na kung saan na ina na binabagat dito, walang iba kundi si Bathsheba. Si Bathsheba na kung saan na ito po yung pong ina ni Haring Solomon. Na dito po ipinakikita po ni Haring Solomon kung anong ina meron siya.
Yung kung saan yung pong isang ina na kung saan ay nandun lagi yung pag-iingat sa kanya. Yung laging pangangaral at pagkasalita. Glory to God, hallelujah. So makikita po natin dito, glory to God, hindi po lamang siya na kung saan ay balot o bihis na kung saan ay kalakasan. At ang sabi pa sa verse 26, she speaks with wisdom. Siya ay nagsasalita ng may karunungan at may katapatan. Amen. Nagsasalita po ang ating pong magulang na kung sa'y punong-puno ng karunungan. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Amen. Kaya kung ating pong titingnan, iiwasan mo ba ang pangaral ng iyong ina? Ay napakaliwanag ang sinabi ng Panginoon. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan. Ibig sabihin, kapag sinusunod natin yung pangaral ng ating pong ina, ibig sabihin, ito po'y may karunungan. Sabi nga ng mga matatanda, ikaw ay paroon pa lamang, kami ay pauwi na. Ibig sabihin, ang iniaaral ng isa pong ina, ito'y naranasan niya. Ito'y naranasan niya, kaya proven na kapag kayo ay marunong sumunod sa inyong magulang, hindi pwede na kung saan ito ay hindi mapangyayari sa inyo kung susunod sa inyo. Sapagkat ang isang magulang, kapag siya po ay nagsalita, ito po ay punong-puno ng aral. Ito po ay pawang katotohanan. Pawang katapatan ng isang magulang, sapagkat ang isang magulang, hindi siya titigil. Sapagkat ang nais ng isang magulang, gusto ko lumaki ka na kung saan ay pinagpala. Gusto ko na lumaki ka na ikaw ay isang matapang, marunong, mayroong pagsisikap sa buhay. Sapagkat ang aming buhay ay pawala na, pero kayo ay kung saan pasimula pa. Kaya bakit natin kalilimutan ang turo ng isang magulang? Sapagkat ganito po katyaga si Bathsheba. Ano po ang sabi po sa 27? Hallelujah, Lord God. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Yan po tungkulin ng isang ina. Meron ba ditong isang ina na kapag ka nagalit sa anak, hindi na ipaghahanda ng pagkain? Meron ba ditong isang ina kapag nagalit sa anak, iiwanan na? Siya ang aalis? Pero kung atin pong makikita, dito ang isa pong mabuting ina, sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan. Hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Kaya makikita po, dapat lang parangalan ng isang ina. Sapagkat pag alis ng kanilang mga anak, papuntang eskwelahan, magluluto na yan, maglilinis, maglalaba, kung may maliit pang bata, mag-aalaga. Kaya ngayon nakikita ko yung buhay ng mga may maliliit na anak. Kaya ako tuwan-tuwa po kay Sister Erica. Nagpupuri sa Panginoon, pumupunta na sunod-sunod ang mga anak. Sinisipa ba ni Sister Erica? Hindi. Kasi alam niya, dahil ito'y aking anak, bagamat ito ay makulit, yayakapin ko pa rin ito. Hindi ibig sabihin kapag ang isang bata ay makulit sa loob ng sambahan, iiwanan mo na. Makukulit kayo, dyan na lang kayo sa bahay. Pero ang napakaganda, sa kaliliitan ng ating pong anak, subaybayan natin sila. Hindi tayo mapapagod. Ano man yung ating pinagdadaanan, napuyat ka kagabi dahil may sakit ang anak mo, kinabukasan magluluto ka pa rin. Kinabukasan, aarugamin pa rin yung iba mong anak. Sapagkat yan ang tungkulin ng isang ina. Kaya mga anak, alalahanin nyo ngayon. Kung kayo man ay may mga anak na, alalahanin nyo, ganito pala ang hirap na naranasan ng aking nanay. Alalahanin natin yung ginawa ng ating pong magulang. Ngayon tayo po may mga anak na. At kung minsan meron po tayong matigas na ulo, baka ito po naglalarawan po sa atin nung po tayo kabataan. Hindi po solusyon yung buntalin po natin ng ating pong anak. Baka may mga panahon kinakausap po rin tayo ng ating anak dahil meron tayong matigas ang ulo. Amen? Meron po bang nakararanas ng ganito? Na minsan nanggagaitil ka na, dilat na dilat ng iyong mata mo. Sa galit mo sa iyong anak. Paapaluin mo pa. Pero minsan, sa pagpalo mo, nararanasan mo at naaalala mo, marahil ganito ang nanay ko sa akin. No? Ako'y maliit na matigas ang ulo. Sinabi na ng isang nanay, anak,
uuwi ka agad dahil ang mga babae pagkagabi, delikado. Minsan ang gagawin ng anak, may cellphone, tinatawagan, hindi ka sasagutin. Minsan ang isang anak, na ang sarap-sarap, ang saya-sayado sa mga kabarkada, pero ang isang nanay nagmumukmok sa loob ng tahanan at inaalala, nasan kaya ang aking anak? Di ba damdamin ng isang ina? Ang mga anak nagpapakasaya sa buhay, pero ang nanay lumuluha sa isang tabi, punong-puno ng alalahanin. Pero minsan may pagkakataon, yung palang nararanasan mo, ipinapaalala lang sa'yo ng Panginoon, anak, ganyang kareen ng kabataan mo. Ano ang gagawin mo? Sapagat ito po rin ay naranasan ko. Nung panahon, ang aking po mga anak ay dalaga at binata. Dahil naandun lagi ang pag-aalala ko, pagdating na ng gabi at wala pa sila. Minsan tatawagan mo, nagre-ring ang cellphone, hindi naman sumasagot. Tatanungin mo kung nasaan, hindi nagre-reply. Magmumukmuk ka, puyos na puyos ka, galit na galit ka, hindi mo alam kung saan mo pupuntahan. Hanggang sa dumating na ang time na naandun na po yung aking pagpupuyo, sasabi ko, malaman ko lamang kung nasaan to. Pag nakita ko, sasabunutan ko, ingungod ko yung muka. Galit na galit ako. Pero biglang nag-strike sa akin, sa aking isip, may tinig akong narinig. Kung ikaw ay nanggigital ng ganyan, manalangin ka na lang. Manalangin ka na lang. Sapagat may mga pagkakataon na ito pala'y ginagamit sa iyo ng Panginoon para maalala mo kung sino ka nung kabataan mo. Kaya ang ginawa ko, nung ito po'y aking pong narinig ko po yung tinig ng Panginoon, pumasok po ako doon sa aking prayer place at ako po'y dumulog sa Panginoon. Ang nasabi ko na ng Panginoon, saan man sila naroroon, ingatan niyo po sila. Ilayo niyo po sila sa takbo ng mundong ito. Panginoon, ipaalala mong merong magulang na naghihintay sa kanila. Amen. At nung ako po'y nananalangin, biglang nag-strike sa puso ko. Kung masakit ang nararanasan mo yan, ganyan din ang nararanasan ng magulang mo nung kabataan mong hindi ka nagpapaalam. Amen. Kaya ano po ang nangyari po? Doon ko po naunawaan kung ano pala yung ating itinanim sa takdang panahon, ito ang yung aanihin. Amen. Ganyan po ang ating pong Panginoon. Gagamit po siya ng sitwasyon para maunawaan mo, totoo ang aking salita. Kung ano yung ginawa mo nung kabataan mo, ipararanas ito sa iyo sa panahon din ng mga anak mo. Kasi hindi natin kadakadakang mauunawahan ng bawat sitwasyon kung hindi po tayo lalagay sa ganung sitwasyon. Pero dahil ang isa pong ina ay hindi po siya napapagod, at ang gagawin niya, kung meron man siya nakikitang pangit na ugali, ang gagawin pa rin ng isang ina ay ipapanalangin. Ganito po maaari ang ginagawa po ni Bethsheba. Kung may nakikita siyang pangit na ginagawa ng kanyang anak, ang gagawin niya, ito'y kanyang ipapanalangin araw-araw. Hindi siya makararanas ng pagkapagod. Hindi siya na kung sa'y panghihinaan dahil nakikita niya ang pangit na ugali ng kanya pong anak. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, magkaroon po tayo ng puso. Tayo pong mga nanay. Huwag po tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti sa ating pong anak. Huwag po tayong magsasawa na kung saan unawaan din ang ating pong mga asawa. Huwag po tayong magsasawa na kung saan ay patuloy, na kung saan ay magpaghamit kung ano po ang ipinagagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Sapagkat minsan, ito po yung ginagamit ng ating pong Panginoon para yung ating pong mga unanswered prayer. Kung tayo patuloy na susunod, hindi po tayo mapapagod, ang Diyos ang kikilos. Amen. Praise God. Hallelujah. So makikita po natin dito. Ito po yung katangian. Glory to God. So ang sabi po rito, at ang isang ina, siya po ay kung saan ay patuloy nagbabantay at hindi rin po siya na kung saan ay hindi dumarating sa kanya yung kanyang katamaran. Patuloy siya nagsisikap. Patuloy siya na kung saan ay nagnanasa na magawa niya ang tungkulin niya bilang isang ina para sa kanyang magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. Glory to God. Ano po sabi po sa aklat po ng Isaiah 66? Glory to God. 13. So ang ating pong Panginoon,
inihalin tulad po rin na kung saan yung pong ang ating pong mga magulang. Amen? Inihalin tulad sa isa pong ina. Ano ang sabi niya ra? Ang sabi po rito sa aklat po ng Isaiah 66 verse 13, ahaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng isang ina sa kanyang anak. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, ganito po rin kataga ang isang ina, na kung paano niya inaaliw ang kanya pong anak, ganun din ang ating pong Panginoon. Inihahalin tulad sa isang ina, yung kung saan na kung paano niya inaaliw ang bansang Israel, tulad ng isang ina, inaaliw din ang kanyang mga anak. Kailan? Sa panahon ng dumarana sa pagsubok, ang isang ina, inaaliw ang kanya pong mga anak. Amen. Kaya kung ating pong titingnan, ang ating pong Panginoon, mahal na mahal niya ang mga kababaihan. Ikinukumpare niya yung isang ina na tulad ng ating pong Panginoon. Kaya ito po ipinauunawa po dito, na itong pong si Haring Isaiah, ipinakikita na totoo ang isa pong ina, inaaliw lagi ang kanya pong buong sambahayan. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng John 16:21? Praise God. Kapag manganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumarating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Amen, ganyan po ang nanay. Bit-bit, dala-dala sa sinapupunan ang kanyang baby. Inaalagaan, iniingatan, sapagkat minsan nakararanas siya ng mga kirot. Pero ang napakatindi nito, bagamat ang isang inay nakararamdam ng kirot, nakakaramdam ng pagod, pero nagagawa pa rin niya yung pag-asa. Sapagkat alam niya, darating ang isang araw, kapag naisilang na ang kanyang isang anak, meron na siyang magandang pangarap sa kanyang anak. Kaya lahat ng kanyang hirap, nalilibutan na. Kaya ganyan katyaga ang isang ina. Siyam na buwan na dadalahin sa sinapupunan ang kanyang anak. Bagamat siya'y hirap na minsan lalo't pagka yung araw na kung saan o buwan na po niya o kabuwanan na ando na hindi na makatulog ang isang ina. Bakit? Sapagkat ang isang bata, pagkakabuwanan na malikot na yan. Marahil sa mga tatay, hindi niya nararasan, totoo po naman to. Dahil wala naman tatay na nagdalang tao. Pero ang isang ina, ramdam na ramdam po niyan. Yung loob ng isang buwan na yung 9 months na yan, hindi na mapagkatulog ang isang ina. Sapagkat ang baby, ito po'y napakalikot na. Minsan kung kailan ka nahihimbing sa kasisipa, magigising ka. Pero minsan naiinis ang isa pong ina. Dahil napakalikot ng batang ito, hindi ako makatulog. Minsan nakirot-kirot na yung kanyang sasapnan. Pero ito yung isang pagpapatunay na ang isang bata ay lalabas na kapag sobra na ang kirot sa tiyan ng isang ina. Ito ay kung saan ay lalabas na. Pero once na ito po'y nailabas na, lahat ng kirot ng isang ina, kaligayahan na ang kanyang mararamdaman. Sapagkat may isang sanggol na isinilang. May isang anak na magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Amen. Ganyang katyaga ang isang ina. Amen. Kaya makikita po natin sa Kawikaan 31, 28 and 29. Hallelujah. Ano po ang sabi? Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Praise God. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka. Praise God. Tanungin mo sarili mo, ako kaya ito? Ako kaya ito? Maraming babae na mabubuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka. Amen? Ito po yung kasiyahan. Kung ikaw po ay isa pong ina, na kung sa'y nagawa mo na subaybayan ng iyong pong mga anak. Kung nagawa mo yung tungkulin mo bilang isang ina, bilang isang asawa, bilang isang anak, ibig sabihin kakaiba ka. Amen? Kakaiba ka sapagkat ikaw ay may tatak ng banal na espiritu.
Amen. Sapagkat ang ating pong Panginoon ay kung saan ay nagnanasa na tayong lahat ng mga nanay dito makita ng mga anak na ang aking nanay ipagmamalaki ko sapagkat sila'y nagtyaga sa amin. Ipagmamalaki ko ang aking ina sapagkat bukod sa siya isang mabuting asawa, mabuting ina sa aming lahat. Amen. Di ba napakasarap pag nararamdaman ng isang ina? Yung minsan ay pagmamalaki pa ng isang asawa. Minsan ay pagmamalaki pa na kung saan ang kanyang nanay. Di ba napakasarap para bang yung buong hirap mo sa buong maghapon kapag merong isang asawa na pinuri ka, kapag merong isang anak na kung saan ipinagmamalaki ang kanyang ina. Di ba ito nakapagpapalakas sa kanya? Nakapag-aalis ng pagod. Kaya ito po yung pong ating pong naway maranasan ng lahat ng nanay. Kung minsan may mga pagkataan tayo po'y nagagalit na. Minsan kung may pagkakataon na tayo po ay parang hinang-hinana. Lagi po nating aalalahanin. Ang isang ina, punong-puno ng pag-asa. Bakit masasabi na ang isang ina po'y punong-puno ng pag-asa? Kasi maliit pa, pag silang pa lamang, may pangarap na ang isang ina. Amen. Naglalampin pa lamang, nagdadayapir pa lamang, napakakulit pa, pero sasabihin ng isang ina, aba, itong aking anak na ito, magiging Miss Universe to. Itong aking anak na ito, magiging sikat na basketball player. Yung aking anak na lalaking ito, magiging pinakatanyag na isang engineer, isang doktor, isang architect. Nangangarap na ang isang ina. Kaya ang isang ina hindi napapagod. Kasi bakit? Punong-puno siya ng pag-asa. Amen. Glory to God. Hallelujah. So ano po sabi po ng ating pong Panginoon? Sa verse 30, 31. Hallelujah. In conclusion na po ito. Praise God. Ang sabi po sa verse 31, na kung saan ito po ang ating pong dapat ikarangal. Bilang tayo po ay nanay. Hallelujah. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat na siya sa papuri ng bayan. So ang mga nanay dapat ibigay sa kanila ang parangal. At dapat sila'y maging papuri sa kanilang bayan. Kaya ang isang nanay kinakailangan tumanggap ng parangal sa lahat ng tao. Tumanggap ng parangal sa lahat ng kanilang mga anak. Tumanggap ng parangal sa lahat na kung saan man sila dalahin ng ating pong Panginoon. Dapat makita sa isang ina. Kung ito po'y nagagawa ng isang ina, karapat dapat kang tumanggap ng parangal sa ating pong Panginoon. Amen. Sabi sa aklat po ng Efesos 6, 1 and 3, mga anak, sundin natin ang ating mga magulang, alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Glory to God. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito yung unang utos na may kalakip na pangako. Kaya sa mga anak, kung ano ang pangarap mo. At kung susundin mo ang iyong mga magulang, lahat ng susunod sa kanilang magulang, mararanasan ang pangako ng ating pong Panginoon. Sapagkat magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Amen. Ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. At ang pangako niya sa aklat po ng Deuteronomy 5:16. Kung ikaw po'y magiging masunurin, ikaw yung igagalang mo ang iyong ama't ina, mararanasan mo ang pangako ng ating pong Panginoon. Ang sabi niya sa aklat po ng Deuteronomy 5:16. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi niya po rito, honor your father and your mother, as the Lord your God commanded you, so that you may live long, and that may go well with you in the land of the Lord is giving you. Napakaganda pong pangako ng ating pong Panginoon. Igalang mo ang iyong ama at ina, tulad ng iniuutos ko sa inyo, sabi ng ating Panginoon. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal at sagana, sa lupaing ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Kaya kung ikaw ay magiging masunurin ng mga anak, nanado yung paggalang mo sa iyong magulang, mismo ang ating Panginoon nangako doon sa Old Testament, at ito'y tinupad niya ngayong New Testament. Inulit niya kung noong una
Nangako ang ating Panginoon na pahahabay ng iyong buhay, bibigyan ka ng pinagpalang buhay. Ngayon, tinupad ng ating Panginoon. Kung ikaw ay susunod, meron tayong Diyos na nakakakita ng lahat ng iyong ginagawa. Ika'y pagpapalain, saan ka man dadalhin ng ating Panginoon, magiging pinagpala ka at ikaw ay magiging dakila. Mararanasan mo lahat sapagkat ang Diyos ang nangako. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat po sa mga salita mo. Napakabuti mo po, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Sa mga sandaling ito, inaanyayahan ko ang mga anak na tumayo. Ang mga kabataan, mga anak na meron pa silang magulang na buhay. Tumayo kayo. At kayo ay aking ipapanalangin sa Diyos. Oh, hallelujah, Lord God. Lahat ng mga anak, ikaw man ay may asawa at may pamilya na, bahat buhay pa ang iyong magulang, tumayo ka ngayon. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Lord God, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, oh Diyos, naririto, Panginoon, ang mga anak, Panginoon. Lord God, dalangin ko po, O Diyos, ang mga aral mo. Ito po'y maitanim po nila, Panginoon, sa kanila pong mga puso. Maiukit, Panginoon. At ito'y manatili sa kanila pong isip. Sapagat bilang ikaw na aming pong Panginoon, nagpapaalala ka sa mga anak. Sapagat ang paggalang sa ama at ina, ito po'y utos mo na may kalakip na pangako. Kaya, Panginoon, kung meron man dito, Panginoon, na mga anak na kung siya'y nagagalit, masermona ng kalang nanay. Lord, sa oras ay nilalapit ko po sila sa iyo. Tulungan mo po sila, Panginoon, na magpakumbaba sa iyo. Kung sila nagiging palasagot sa kanila pong mga magulang, Lord, patatawarin niyo po sila. Kung may mga panahon, Panginoon, na sila po ay nagiging swail, ayaw pakinggan ang aral ng isa pong magulang, ng kanilang lola, ng kanilang tiyahin, kanilang ate, kanilang nanay, tatay. Lord, naririto po sila. Sila po'y itinatagubilin po sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, na sila po'y ingatan niyo po at magkaroon po sila ng banal na pagkatakot sa iyo. At lagi nila pong aalalahanin sa pagsunod na andun ang pagkapala. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, kung meron man dito, Panginoon, na kung saan ay nalilito pa. Kung meron man silang magulang, Panginoon, na kung sa'y malayo sa kanila, Lord, dalangin ko po, Panginoon, i-treasure po nila. Iparamdam po nila ang pagmamahal. Iparamdam po nila yung paggalang. Makarinig man lamang ng I love you. I love you, nanay. I love you, tatay. I love you, ate. I love you, lola. Sapagat ang salitang I love you, marami pong nagagawa sa puso ng isa pong ina. Sa puso ng isang lola. Sa puso ng isang tiyahin kung silang nag-aaruga. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang mga kabataang ito, Panginoon, ang mga anak na ito, dakilang ama na nakatayo, kilala mo sila. Alam mo ang laman ng kalapong puso, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo ko po sila itinatalaga. At dalangin ko po, Panginoon, lagi nila pong maalala ang iyo pong mga salita. Ang lagi po nilang maging gabay, ang lagi po nilang, Panginoon, maging ilawan. Walang iba kundi ang salita mo. Kaya salamat, Panginoon. Sa iyo ko po sila itinatalaga sa pangalan ni Jesus. Amen. At yung mga nanay, glory to God. Yung mga nanay, sige, mga nanay, kung ikaw man wala ng nanay, pero ikaw ay nanay pa rin, may mga anak ka. Tumayo ka ngayon. Sige, yung mga kabataan, umupo na po. Yung mga nanay, tumayo po ang mga nanay. Glory to God. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, glory, glory, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, naririto ang mga nanay, dakilang ama. Kung meron man dito, Panginoon, na kung saan ibigo sa kanya pong mga anak. Kung meron man ditong nanay, Panginoon, na kung saan ay nangaral sa kanyang mga anak, na naging dahilan pa ng kapahamakan. Lord, dalangin ko pong patatagin mo po ang mga nanay, na maaari may minsan
nagkakaroon sila ng kalungkutan. Sapagkat ang kanilang pong mga anak, kung meron man silang mga anak na malayo sa kanilang piling, kung meron man silang mga anak na kusay nasa ibang bansa, pero nalilimutan ang kanilang pong nanay, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ikaw po ang umaliw sa mga nanay na ito. Kung may mga panahon, Panginoon, ng mga magulang na malapit sa kanila po ang kanila pong mga anak, pero nalilimutan sila, na hindi man lang sila na-appreciate sa kanila pong pag-aaruga. Hindi man lang naalala yung kanilang pagkapaghal nung kabataan nila. Kung meron man ditong nanay, na kanila pong mga anak ay may mga hanap buhay na, pero nalilimutan ang kanila pong ina. Lord, ang aking pong dalangin, aliwin mo po sila. Ikaw ang kanila pong maging kaaliwan at magawa po nilang patawarin ang kanila pong mga anak na mga suwail. Patawarin at pagpalain, dakilang Ama. Ingatan at gabayan. Hindi magsawa ang mga inang ito na idulog, Panginoon, ang kanila pong mga anak. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, bigyan mo po sila, Panginoon, ng puso na kung saan ay punong-puno ng pagmamahal at pangunawa. Sapagkat ang isang nanay hindi napapagod. Ang isang nanay hindi nagsasawa. Ang isang nanay lagi naghahanap na kung saan ay maalala lamang sila. Hindi mahalaga sa kanila ang pera. Hindi mahalaga sa kanila ang material na bagay. O hindi ang malaga sa isang nanay ang lagi siyang maalala habang sila'y nabubuhay. Sa panahon ng kanilang kalungkutan, Panginoon, aliwin mo po ng iyong mga pangako. Kaya Lord, patatagin mo po ang mga nanay. Ang maging kalakasan po nila yung mga pangako mo. Ang maging kalakasan po nila, Panginoon, Lord God, ang iyo po, Panginoon, mga paalala. Kaya Lord, salamat po. Dalangin ko pong lalo mo po silang pag-iiktingin. Bigyan mo po sila, Panginoon, Lord God, ng pusong matyagang manalangin at laging ipagkatiwala sa iyo, isuko ang kalapong mga anak sapagkat sa pagsusuko may gantimpala, Panginoon. Kay Lord, maraming pong salamat. Panginoon, ikaw po ang higit na nakakakilala po sa kanila. Kaya, Panginoon, sa panahon na sila po'y may katanungan, tugunin mo po sila. Kaya salamat po, Panginoon. Sa iyo ko po itinatalaga ang lahat po ng mga nanay. Yes, O Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God, dakila ka po, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, maging sa mga tatay na naririto, dakilang Ama. Panginoon, nakita niyo po ang mga tatay kung paano po sila nagtsatsaga. Kung paano po sila nagpapagal, dakilang Ama. Na kung paano nangangarap ang isang ina, gayon din ang isang ama. Kaya Panginoon, sa mga tatay, dakilang Diyos, na kung saan naandun ang kanilang pong pagnanasa na magkaroon po ng magandang kinabukasan ang kanilang pong mga magulang. Lord, dalangin ko po sa mga tatay, bigyan niyo po sila ng puso, Panginoon, na punong-puno ng pangunawa. Sapagkat ikaw po rin, Panginoon, ay may paalala sa mga tatay, Panginoon. Huwag po nilang dadalahin sa pagkagalit ang kalapong mga anak. Kung hindi palakahin sa aral at utos mo, dakilang Diyos. Kaya Lord, salamat po. At dalangin ko po, Panginoon Lord, lahat ng naririto, dakilang Ama, dalangin ko po, O Diyos, na patuloy po nilang maalala ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita. Kaya salamat po, Panginoon. Lahat po ng papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati ay tanging sa iyo po lamang ibinabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.